Hello and welcome to my next video. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung capabilities ng RAM elements para sa design ng low-cost housing using uh, concrete hollow blocks or CHB. So, yung parang mga ganitong structures. Ayan. So, ayan, yung parang ganyan. Mga low-cost row house and even kahit yung two-story. Okay? Uh, RAM elements, uh, part yan ng structural enterprise na ino-offer ni Bentley. So aside from STAAD Pro, so meron pang other 10 softwares doon sa structural enterprise. Total 11 softwares. So and yung RAM elements is part ng structural enterprise. So kung may STAAD ka na, makukuha mo rin yung RAM elements. And ang strength nitong RAM element, one of strength ng RAM elements is yung design uh, ng masonry structure as per ACI 530 or itong TMS. Okay, ACI 530 and TMS 40211 ito yung US specs ito para sa masonry design. And yun ang gamit na design codes ng masonry structure inside RAM elements. Okay, okay, so hindi ito yung kumpletong model eh. Okay, so tanggalin ko lang ito. Then, pakita ko lahat ah, ng structure. Okay? So, isang bahay lang yung minodel ko, no? So, pero pwede mo siyang i-model, let's say, kung ilang units man yung dikit-dikit. Okay? Just to simplify yung presentation, nag-model lang ako ng isang unit. Ayun. And makikita nyo dito, pati yung roofing naka-model. Yung roofing na to, ano lang ito, mga cold form sections ito, okay? So, or cold rolled section. Yung mga magagaan, usually mga 2 mm, 1.5 mm thick. Okay? Ah, ayan. So, kaya rin i-design ni RAM Elements yung mga ganitong section as per AISI. So, hindi siya AISC. So, yung AISC kasi para sa mga hot rolled section. For cold form or cold rolled section, so AISI ang design code doon. So yung sample ng mga cold form section, so like ito, yung one local supplier sa Pinas, let's say yung JEA. So ganito yung ginagamit nila sa mga parlins nila eh. So ito, mesh shape na nito sa RAM elements. Ang gagawin mo is i, i input mo na lang yung exact dimension nito. Okay? Kung ano man yung available locally sa Philippines, uh, yan, i-input mo na lang sa RAM element. So actually, nilagyan ko na yan dito. No? Punta ka lang dito sa Mati section. Then, so under RME, ito yung JEA Parlin. Ayan. So, pag kinlik mo yan ng edit, so yan yung mga dimension yan. Okay, so pwede mong i-change anytime, pwede ka rin magdagdag. Then, mas maganda siguro i-isolate natin yung grouping elements or okay, anyway, naka-group naman yan eh. Ayan. Ayan, so yun yung mga parlins natin. Then, ito naman yung Raptor. Okay, so cold form din ito. Oops, na-press ko pala yung hollow blocks doon. Okay, okay. So, uh, so ito, mayroong mga available sections already doon sa program pero pwede mo ring i-customize yan, okay, kung hindi mo mahanap. Okay, and i-discuss natin itong model. Okay, regarding doon sa loading, view, then loads, then that's it. So, setup natin, let's say dead load. So, yun yung mga dead loads. Okay, so hindi ko na pinakita yung derivation ng dead loads but most likely nandun na yung I mean actual yung mga loadings dito. Ngayon, with regards to dun sa modeling ng structure,
Okay? Madali lang as easy as STAD, madaling mag-model din dito sa RAM Elements. So, kung gusto mo nung step-by-step tutorial ng modeling tsaka loading, so may makikita mo dito. Punta ka lang dito sa YouTube channel ko. Then, meron ako diyang like tutorial step by step. So, masonry structure analysis and design in Bentley RAM Elements. Okay, so i-click mo lang yan. Then, ayun. So, around like 10 minutes of tutorial. So, ganun lang kabilis makaka-design ka ng uh, masonry structure. Okay, so ito na yung dead load. Then, ito yung live load. So, itong mga loads na to almost like, yan na yung mga ginagamit sa actual design. So, live load. Then, meron din ako diyang seismic load. Okay, so increase natin yung text sa seismic load. Then, ito yung wind load niya. Okay, so downward. And ito naman yung uplift na wind. Then, of course, yung mga combinations. Okay, yung load combinations naman, automatic yan. So, punta ka lang dito sa home. Then, pag kinlik mo yung generate, okay, then, i-double click mo lang, let's say ito. Ayan. So, then, pag kinlik mo okay, then may automatic load combination ka na. So, parang load generator sa stat. Okay? So, pero dito, pwede ka rin mag-customize ng sarili mong load combination generator using Notepad. Okay? Actually, mas madali yung load generator dito compare sa stat. So, dito kasi in form of a notepad file or a text file, then ilalagay mo lang doon sa installation folder niya, then magsisync in na yun doon sa program. Then pwede mong kopyahin yon, then i-transfer mo sa ibang computer, then magsisync in din yun doon sa other computer na mayroong naka-install na RAM elements. Okay. So, ayun. So ganun lang. Pwede mong i-transfer yung load combinations from computer to computer. Okay. So, and ayun, yung load combination na kinostomize mo, I mean. Okay, so yun na yung loading natin. And okay, and also additional info yung sa soil support nito. Okay. Okay, so hindi ko yan ginamitan ng Pindor Peak support. So gumawa na ginawa kong like minodel ko yung soil, I mean soil support using Spring. Okay, so in-enter ko lang yung uh, saan na yung support natin dito. Nodes, then support, then Spring. Ayun, so minodel ko lang yung, I mean, in-input ko lang dito yung subgrade modulus tsaka yung width ng wall footing. So let's say yung width ng wall footing is 0.6 and of course, yung wall footing is mahaba yun along length. So every 1 meter, so bali 1 meter run, yung spring values. Then kung meron kang let's say 90 uh, kilonewton per square meter na soil bearing capacity, multiply mo to ng 120. So ito na yung subgrade modulus mo. Then i-paste mo lang doon. Okay? Then ayun, so automatic i-generate ng program yung spring values. Ayun. Ayan. Okay? Ayun. So I think pwede na nating i-run analysis ito. So pag run natin ng analysis, i-design natin yung roofing elements, then i-design din natin yung reinforcing nung masonry. Okay? Or nung CHB. Okay? So run analysis. Okay? So perform P delta analysis. Okay? Then click analyze. Okay, so medyo matagal yan kasi plate element yan eh. I-mesh niyan internally.
Okay. Yan. So, inabot ng 41 seconds ngayon. Kanina 31 seconds lang. Okay, so anyway, so after nyan, so pwede mong reviewin, let's say, stresses. Okay. And let's say reaction. Tanggal natin to. Let's say reaction, TY. Okay. Yan yung mga reaction every point. So, gawin natin, let's say, dead load. Ayun. So, pag sinelect mo yung node, I mean, yung support, then, dun lang mag-a-appear yung reaction. So, TY, let's say, TX, and also TZ. Ayan. Ayan. So, including rotation, of course. Okay. Ayan. So, member forces naman, uh, let's say, turn off natin to. Let's say, flexural. Okay, member forces. Okay, so, yon. So, pag sinelect mo yung member, ayun, mag-a-appear yung moment diagram. Okay. Ayan. So, ito yung Raptor natin. Yan yung moment diagram nung Raptor. Okay. Then, pag kinlik mo yung show values, ayun. So, makikita mo yung kung gaano man yung value nung moment doon. So, para sa dead load, sa live load, and let's say sa wind load, okay, or yung suction na wind load. Ayan. Okay, then, ayun, ready na natin i-design yung roofing elements, no? So, i-isolate lang natin. Ayan, so, yan na yung roofing elements natin. So, ngayon, click lang natin tong design. So, okay, pag hot rolled section, ang design code natin dyan is AISC. Okay, either LRFD or ASD. Then, kung cold form, which is yung ginamit natin sa roofing, so AISI ang gamit natin yan. So, sinelect ko lang yung LRFD. Okay, so for concrete elements, nagdi-design din si RAM Elements ng concrete elements. Gagawa ko ng separate tutorial para doon. Then, also, kaya rin mag-design ni RAM Elements ng wood. Okay, so as per NDS. NDS is US design code. Okay, anyway, itatackle natin yan sa mga next tutorial. Okay, so pag kinlik mo yung design, yon. So, okay na. So, sabi niya, still members designed according to code AISI 2001 supplement 2004 LRFD. Okay, so ngayon reviewin natin yung design. Okay. Okay, so lahat ng since naka-group yung parlins natin, i-report niya yung kahit anong parlin yung select mo diyan, i-report niya lang yung may pinaka worst condition. Okay, so punta ka lang dito sa output, then design, then click mo yung steel. Okay, comprehensive, click OK. So sabi niya dito, okay. So itong logo, pwede mo lagay yung company, let's say yung company logo mo kung nandito, project name kasi ito eh. So nilagay ko lang yung name ko diyan. Okay, so company address and other related info dun sa project. Then, yon, sabi niya dito okay. And ito yung like yung summary of calculation, okay, with code reference. Okay, then nasa ilalim yung critical strength ratio. 0.34, then load combination D2. Ayan. So yun yung controlling load combination. Then 0.34 critical strength ratio. So yun yung para sa design ng Parlins. So how about yung design naman nitong Raptor? Okay?
Sa design ng Raptor, so ganun din, select mo lang yung Raptor, design, then click mo yung steel, and click OK. Yan. So, okay, same design code pero nakalagay dito NG which is not good. Okay, ibig sabihin niya not good. Okay? Ah, tingnan natin yung kung gaano yung strength ratio. So, nag-fail sa interaction kasi may makikita kang X doon eh. Okay? So, yun. Pero tingnan natin yung critical strength ratio. So, critical strength ratio is 1.04. So, failed siya because more than 1.0 na yung ratio. Then, dito pa rin yung controlling load combo. Okay? Uh, ayun. So, pag nag-fail, i-report din niya. And, yun. Kung ang gawin mo lang siguro dyan para maging safe yan is gamitin mo yung next size na available. Then, i-run muli yung analysis and design. Then, probably okay na yung design ng Raptor. Okay? So, yun. So, ganun lang yung design nung roofing elements with cold form section sa RAM elements. Okay? So, i-view na natin lahat. Yan. So, after nyan, so, yung masonry naman yung i-design natin. Okay? Yung reinforcing ng hollow blocks. Okay? So, i-design natin itong, yung nasa harapan yung face ng structure. Okay? So, ang gagawin mo lang dyan, punta ka dito sa modules, then click assign, then assign masonry wall. Ayun. So, automatic yan, dadalhin niya yan dito sa RAM masonry wall module. Okay? Actually, dito sa module na to within RAM elements, kahit wala kang 3D model dito pwede ka rin mag-loading. Okay? Pero of course, mas maganda mag 3D analysis ka muna or global analysis then tsaka dalhin mo rito yung punta ka sa design module. So mas okay 'yon. Okay? Okay, increase lang natin yung text size. Okay, so makikita mo wala pang color dito, no? Pero pag kinlik mo yung optimize, then may mga color indicators dito, like pag nag-red yan, pale. Kung yellow, probably meron like geometry errors. Kung naging green naman yan, so ibig sabihin successful yung design. So, merong two ways na mag-design ng ng reinforcing ng CHB. So either i-let mo na lang yung program na mag-suggest ng reinforcing or pwede ka rin oops, dapat pala in-optimize ko muna. Okay. Pwede ka rin ikaw ang maglagay ng reinforcing manually then i-check nung program kung okay yung reinforcement na nilagay mo. Okay? Pero kinlik optimize, okay? Hinayaan ko yung program mag-decide ng reinforcing. Ayun, so color green. So ibig sabihin nito okay yung geometry plus okay din yung reinforcing. Pag sobrang stress naman kasi yung hollow blocks, kahit may dagdag na reinforcing, magpe-fail pa rin. So, baka mag-red lang dito. O, on that case, pag nag-red dito, balik ka sa global model. Pwede mong kapalan pa yung, no, hindi mo na pwedeng kapalan yung hollow blocks. Probably dagdag ka ng mga additional, let's say, wing nung hollow blocks para ma-strengthen or pwede i-reconfigure mo yung structure. So anyway, so ito na yung structure natin. I mean, ito na yung design natin, no? Ito yung front face ng structure. Then kinlik natin yung optimize, then detailing. Ayun. So ito na yung reinforcement, okay, design. Okay? So 3 pieces, diameter 10. Okay, so i-distribute mo lang yon. Dito naman 4 pieces, diameter 10 lang. Ayan, oh. Then i-distribute mo lang doon. Okay, so dito naman 6 pieces and so on. Okay?
And okay, so ganun lang. So yung program na yung sasuggest sa'yo ng nung reinforcing. So 10 mm lang yung ginamit ko dito eh. So pwede ka rin gumamit ng 12. So punta ka lang dito sa advanced, standard. Okay. Then may recommendation dito bar sizes. Okay, kung ano mga gusto mong gamitin. Yan. Oops, nawala. So optimize. Yes. Yan. Then pwede mo rin reviewin yung diagrams. Okay. So like this. Ayan. Ito's dead load dito eh. Let's say kung seismic load, let's say EX. So axial. Or like then in plane shear forces. Ayan. So dyan pwede mo rin i-review yung diagram. Then detailing. Okay. Then of course meron niyang calculation. Okay. Punta ka lang dito sa report. Ayan. So, ang design code. Okay, so that pala i-review natin. Okay, i-review muna natin to, no? So, sa design code, so available dyan TMS and ACI 530. Okay, so depende sa gagamitin mong design code. Okay, mga US specs design code ito, no? RAM elements kasi most widely used ito sa US eh. Okay, so supported nito mostly yung US design code. Then, pwede mong i-change yung stock, okay? Yung run nung ano no, nung CMU mo no, kung gusto mo nang naka-stack, okay? Or gusto mo nang running. Okay? So depende sa arrangement nyo, okay? But I think logically parang ganito yung mas matibay. So anyway, merong option doon yung program. And at any time, pwede ka rin mag-change ng strength ng CMU. Okay? And may nakalimutan pala akong i-discuss. Anyway, so so pwede kang mag-create ng sarili mong material ng CHB. So itong mga local specifications, okay, available within NSCP. Pwede mo 'yan okay, so pwede mo 'yang i-key in dito. Okay. Ayan, so CHB PH. So nilagay ko na 'yan sa program. Okay, so ayun. Okay. So, yan. So, pwede kang mag-create ng sarili mong material. Okay, so then marami pang options diyan regarding doon sa okay, sa mortar type, even yung grouting type kung full grout or partial grouting. Okay? So, oops, nawala yung design niya. Okay. Ayan. So, color green na to. So, means okay. Then, save lang natin to. Then, close. Okay. So, i-try naman natin yung ibang phase ng masonry structure natin, no. Ah, punta muna ako dito. I-isolate natin lahat ng masonry. Okay. Then, ayan. So, try kung i-design itong maliit. Yung dito sa may bandang toilet. Toilet kasi ito eh. So, sa mga low-cost housing, ganito lang yung arrangement nung bahay. Usually, mga 18 square meter lang yung area ng house. Okay, on a 22 square meter lot, I believe. Okay, if I remember. Okay, so anyway, ayun. So, i-design naman natin itong maliit na masonry dito doon sa loob ng structure. So, ganun din. Punta sa modules, assign, then assign masonry wall design. Ayun. Okay. So, click lang natin yung optimize. Ayun, so nag-green. Okay, ibig sabihin okay yan. So punta ka lang dito sa detailing. Then, eto na yung mga required reinforcing mo. So diameter 10 lang yung kailangan. Okay, so and may nakalagay din dito, add 10 mm extended 600. Okay, I think on both sides kasi may opening doon eh. So may mga high stresses doon along corners.
Okay? And yun. So, yun. So, ganun lang kabilis. And yun, as per this like design code. So, uh, very applicable talaga ito sa like yung mga ganitong design ng houses sa Philippines. Okay? So, punta lang tayo sa report. So, ito na yung available calculation niya. Okay? So, load combinations. Okay? Like strip numbering. Okay? So, yan yung mga related calculation. Ayan. Okay? So, yan. So, yan yung functionality ni RAM. Okay? Para sa ganitong structure. Okay, and also after mong ma-analyze and design yung project mo, so i-require ka rin kung gaano ba yung quantity na magagamit mo doon sa project. So madali lang 'yan. Kasi may functionality yung program na magbigay sa iyo ng list ng materials na ginamit. So let's say uh, okay, let's say unahin natin sa roofing ano. Ah, okay. Ayan. So, selected yung grouping elements natin. So, punta ka lang sa output, then punta ka sa data, then click mo yung part list. Ayun. So, ilalagay na niya yung list ng materials. So, ito yung frame natin. Length niya 2.3, then 8 pieces. Okay, then ito naman yung JFR length natin, J50. So, 1.2 meter yung length, tsaka 1.4. Then ito yung number of pieces. Okay, so ayan, so may length ka, tsaka may number of pieces. So then i-multiply mo lang yan, magkakaroon ka ng total length. Then meron ka ng estimate nung lahat nung roof framing mo. Okay? So ganun din sa sa CMU, no? Okay? I-isolate isolate natin lahat nung nung CHB. CHB or CMU, okay? Concrete masonry unit or concrete hollow blocks. Okay, so punta lang tayo dito sa output. Then punta ka dito sa data. Then part list. Okay. Dapat dito ka pumunta sa list of materials. Ayun. Okay, so list of materials. So yung thickness ng hollow blocks na 100 mm. Okay, yung area niya is 11.2. Okay, then yung 150, yung 6 inches hollow blocks naman, yung area niya is 56.7. So from the program, ayun, i-add niya lahat ng may 100 mm and i-add din niya lahat ng may 150 mm or 6 inches block. Then ito total niya yung area. So sa area lang makaka-estimate ka na ng kung gaano man kadami yung hollow blocks eh. On 1 square meter ng hollow blocks, meron ka, I mean 1 square meter ng area ng wall, meron kang around 12.5 na kakailanganin mo ng 12.5 na hollow blocks. So kung titingnan mo tong yung 4-inch blocks, let's say 11 point, then multiply mo sa 12.5, then kailangan mo ng 140 pieces. So then kung meron ka mang like wastage factor, so ayan, pwede mo ring i-apply. Ayun, so yun yung okay, capability ni RAM Elements para sa sa low cost housing using concrete hollow blocks. Okay? Okay, so thank you and see you for more videos.